Hello, good afternoon po sa lahat ng mga amigo ko, amiga, mga siyempre mga great followers ko po at mga upcoming followers ko po. Thank you po sa inyong lahat sa walang sawang support sa aking gawang vlog na pobreng vlogger po. Sa Jimmy Vlog po ito, ha? So salamat sa inyong lahat walang sawang support sa akin at pamanood sa akong gawa na vlog po. So, let's talk about regarding sa controversial na what we call confidential fund. Siyempre dito tayo sa may what we call itong nag-trending karon na this is what we call flood control na sobrang vulgar at sobrang what we call massacre of the budget, massacre of the funds of the public po. Dahil nga sabi ni Senator Lacson, ganun po kung gaano karapal, paano nangyari ang budget ng flood control po. So, again, thank you po sa inyo lahat. Mag-ingat siyempre, lalo-lalo na sa inyong mga account o sa inyong mga Facebook account o saan bang account niyan. Mag-ingat kayo palagi dahil marami mga nakikinig, nanood ng mga hacker, sumusunod sa atin at siyempre kung walang magawa, yan po ang mga scammer, hacker po. So again, mag-ingat po kayo dyan. Siyempre, never click kung meron kang makitang link na pinapakita sa inyo. So again, mag-ingat po sa mga hacker at sa scammer po. Kaya laging sumusunod sa atin po, ha? Okay? So let's listen to Senator Lacson po, Philippine Senator, na magaling na senator dahil ito po ang balita sa flood control kung gaano limasakir ang what we call public fund po. Funds po, ha? Ito po. Let's listen to now. Ng DPWH. Swerte na daw kung pumayag ang district engineer na 6% lamang ang parte niya. May extrang 2 to 3% So makinig kayo maigi na parte ang district dahil engineering office yan po kung paano. So sobra sa contractor's profit. Ang tawag nila rito, reseta. Reseta dahil ang presyo na itinakda ng district engineering office ay nakasulat at napagdesisyonan na. Parang gamot, Mr. President. Lulunukin na lang ng kontrakto. Hindi ito kababalagan, Mr. President. This is well orchestrated by an organized network of people who abuse their power. Lacson calls this a massacre of public funds, with the province of Bulacan tagged as the most notorious when it comes to flood control anomalies. Sa Bulacan First Engineering District na pinamumunuan na magkasunod na tinanggal sa pwesto na sina dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumulit sa kanya na si Bryce Hernandez. Napag-alaman naming talamak. So makinig kayo mabuti dahil yan po ay trending ngayon nga balita po sa Pilipinas. Ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng daang milyon sa isang kasino Alam mo? dito sa Metro Manila. Wow! Mr. President, sa District Engineering Office na ito, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal, para sa taong 2024, 28 proyekto ang pare-pareho ang pondo kahit magkakaiba ang specs, disenyo at haba. The president checked the anomalies in the province firsthand. He went to Baliwag in Bulacan to inspect a river wall project with a price tag of 55 million pesos. Documents say it was completed, but the reality is it was non-existent. I'm not disappointed, I'm angry. Wala kaming makita na kahit isang halog lahat. Isang semento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, those project. Walang ginawa na trabaho dito. Talagang I'm thinking very hard to pick it. Walang ginawa na ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika,
ay mababaw nga sa kung naging maayos lahat itong ano. It was the second strike for the province after President Marcos visited a river protection structure in Kalumpit last week, built by the Discaya St. Timothy Construction. The project, worth over 96 million pesos, botched and unfinished. Now, all these as the powerful Senate Blue Ribbon Committee finally moves to get to the bottom of headline-grabbing flood control irregularities. Top government officials and the 15 contractors in the president's list were invited to a hearing, but only 7 showed up, leaving senators fuming. Among the absentees, the Discayas, owners of 2 top contractors, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, and St. Timothy Construction Corporation. I move for the issuance of subpoena to those absent invited resource persons, particularly yung mga contractors, Mr. Chair, to require them to be present in the next hearing. We have to come up with a reasonable answer. Hindi ho yung may sakit, nauna, para ho itong committee natin na may sakit, may bakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante, prior schedule, Mr. Chair, or itong investigation ito because 544 billion pinag-uusapan natin, not a small change. But one contractor, QN Builders, went under tense scrutiny. Senators demanded to know how a small hardware store in Cebu evolved into a construction company, landing billions in government contracts despite minimal capital. So paano ho siya nakakuha ng 7.3 billion na never ho siya kumita ni isang sentimo at ang capitalization niya 1.2 million pesos or ang paid up. Ito, isa lang to, na mayroon pang mga iba ho dyan na tinitignan ho namin. Ang punto ko ho, meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage. Sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor. Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project. Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa kami sa hardware, yung maliit na hardware na nagtitinda ng bamboo, mga ganun eh. Maliit pa. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang 544 billion po project, sus Marusip. Ito pala, bakit hindi ka kumontra? 544 billion pesos. Hindi ka pa nakapag... Kasi siya, Mr. Chair, kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo, mali ang Pangulo with Yes, respect to your yung company. data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. As a manager, the further you get from hands-on work, the harder it is to stay in control. Monday.com just completely solves that. The fact that we run on Monday.com and that it takes our data. Mr. Chair, Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano sinasabi mong project? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. In Mountain Province, MG Samidan secured 60 flood control contracts worth 5.3 billion pesos this year alone, despite an initial capitalization of just 250,000 in 2019. Medyo kasuda-suda na rin. Tignan po namin yung mga documents niya, no? Kung ano yung isinabit niya ko at kung kailan ginawa ko yan. Something is wrong actually. I must admit, pagka ganyan yung capitalization mo is 250,000 pesos, pagkatapos po yung 5 billion pa yung project niya. On the process of bidding po, ang titignan po namin kung meron siyang lisensya at issued by the Philippines. So again, yan po ang istorya natin tungkol po sa what we call super trending karon ay na flood control project ng Pilipinas po. Napakaraming pera po dyan. Dyan po kumikita ang mga contractor dahil nga sa project nga napakarami. Again, thank you po sa lahat. Mag-ingat. God bless everyone. Don't forget to, if you like this video, problem video po ay na vlogger, siyempre naman, don't forget to like, to share po. At least yung balita na to ay
mayroon pang makaibang makita na tungkol sa balita na ang dami palang pera sa Pilipinas po. Biro mo ang budget ng PERDE sa flood control po, 1 billion more or less a day. Ganyan po ang pera. Again, thank you po sa lahat. Bye-bye. God bless everyone.